Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Okay, 8:45. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin, mga kapatid. Amen, madaydayaw ti Apo. Dalangin ko't hiling na nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Amen. So, sa hindi pagtatagal, mga kapatid, habang hinihintay natin ang ating mga kasama ay tumulog na tayo sa Panginoon. Amen. For the sake of time. At ma-maximize natin yung time natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Okay. So, may I invite you now to come before the Lord in prayer, mga kapatid, at dumalangin tayo ng pangunguna ng Diyos dahil pagpatungkol sa salita ng Panginoon, hindi tayo pwedeng nagmamadali at gumagamit ng sariling pangunawa, mga kapatid. Kailangan natin ng gabay ng Panginoong Diyos. Okay, so let us pray, mga kapatid. Amen. Sa gabing ito, samahan niyo ako manalangin ng simpleng panalangin. Amen sa Panginoong Diyos. Okay. Glory to your name, Lord Jesus. Pinupuri ka namin, dakilang Ama, Diyos na mapagpala sa lahat. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, Lord. Ngayon, sa maghapon at sa mga nagdaang araw, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo, Diyos. Sa iyong biyaya, sa iyong habag, kagandahang loob, lalo na sa pag-ibig mo at awa mo sa amin, Panginoon, maraming salamat. Thank you, Lord Jesus Christ. Kaya, Lord, yan ang dahilan kung ba't po kami naririto, Lord. Kaya, O Diyos, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Ang aming pagtitipon online, Lord, ay samahan mo po kami sapagkat ikaw po ang hangarin namin na makasama, maramdaman, mapakinggan, O Diyos. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang makapagbibigay sa amin ng direksyon. O Diyos, malaya kang makipag-usap, paalala, magturo sa aming pag-aaral, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang bawat kapatid, bawat isa na makakapanood ng aming online, Lord, Bible study. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito sapagkat umaasa kami na lagi na po sa iyo ay mayroong tagumpay. Kaya, O Diyos, alam namin na mayroong kang patuloy na ipagkakaloob sa aming magandang bagay. Dahil ikaw ang Diyos na hindi marunong gumawa ng masama, lalong-lalo na sa iyong mga anak.
Ngunit hiling namin at dalangin namin, Panginoon, ang gabay ng iyong banal na Espiritu kung nasaan naroon po ang bawat isa sa amin, ang Espiritu ng kaliwanagan, karunungan, kaalaman at kaunawaan. Dalangin ko na patuloy na sumaamin, Lord, hanggat kami po'y nabubuhay, upang maunawa namin ang kalooban mo. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo ang gabing ito, pagpalain mo ang aming pag-aaral, Lord, upang patuloy pa kaming dadalo, patuloy pa kaming mag-aaral, Panginoong Diyos, at makikinig ng mga salita mo. O Lord, salamat po. Salamat sa tagumpay, O Diyos. Nasaway namin ang gawa ng kaaway, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat na maghari, Panginoong Diyos, sa bawat oras namin, Panginoon, lalong na sa aming paglilingkod. O Diyos, sambahin ka, luwalhatiin ka. Kung aming dalangin, Panginoon, Lord God, inaangkin ang tagumpay na nagmumula sa iyo at tulong mo, Lord, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise God. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa patuloy na pinagkakalob niya sa ating pribileyo, mabuhay at makapaglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. So, binabati ko kayong lahat, lalo na yung mga kapatid natin dyan sa Brunei. Salamat sa Panginoon at iningatan si Brother Gabi na makarating dyan. Salamat din na nagkaroon tayo ng fellowship. At I pray na lahat tayo ay manatili sa fellowship upang magkita-kita tayo personally, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. So, pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, at nawaan nasa mabuti tayong kalagayan. Kung hindi man, amen, tutulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. Praise God. Okay, so sa gabing ito, November 29, okay, ang ating huling study and grow sa buwan ng Nobyembre. Tama ba? Oo. Dahil bukas ay katapusan na. Okay. Kaya mga kapatid, ang bilis ng panahon. Susunod na araw, Disyembre na, magbibilang na lang kayo ng ilang araw, 2023 na naman. Okay. Kaya kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, mabilis maaksay ang panahon. Kaya ang maganda naman, dahil mabilis yung panahon, at least naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, amen. Pagharap natin sa Panginoon, ay nakapaglingkod tayo ng mga kapatid, maganda-gandang panahon. Okay. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. So sa ating Tuesday Mana, sa ating series ay merong tayong magandang pag-aaralan, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. At tutuloy po natin itong ating lesson, itong series na Dependent Being, mga kapatid. Okay, so naka-attend ba yung mga kaibigan natin, mga bisita dyan, Brother Gabi? Kung nariyan sila ay binabati ko silang lahat sa pangalan ng Panginoon. Welcome tayo na mag-aral lagi na, okay, sa mga salita ng Diyos. At kung talagang gusto yung malaman ang salita ng Panginoon at makilala ang Panginoon, madali namin kayong tutulungan, mga kapatid. Amen. At kagalakan ko na mapaglingkuran kayo. Dahil yan po ang ating gampanin. Okay, so kami po ay sinugong mangaral ang salita ng Panginoon. Kaya, I hope na-enjoy po natin ang ating pag-aaral. Okay, God bless you po. God bless you sa mga kapatid nating mga bisita. Okay, so nariyan daw sila. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Sa ating pang 24th, okay, pang 24th na natin to session, mga kapatid. Okay. So, ang teksto natin ay nandun pa rin sa Romans chapter 14.
Okay, at itong Book of Romans, sabi ko nga, isang napakagandang sulat. Epistle to the Church of Romans, mga kapatid, o to the Rome, na kung saan ang sulat na yan ay naka-address sa mga Hudyo na member ng church at mga Hintil na member ng church, mga kapatid. Kaya maganda nandoon din tayo, kasama tayo. Kaya salamat sa Panginoon. At gusto ko rin yung writer na ginamit ng Panginoon, walang iba kung hindi si Apostle Paul, mga kapatid, dahil mahusay siya at marami siyang alam bago siya na-convert, mga kapatid. So, ang pagkakasulat nito, mga kapatid, ay ganito at ang pagkakabasa po ay ating pong pakinggan. Sabi dito sa Romans 14 verse 7, "For none of us lives to himself." Okay, ito po ipaalala sa ating lahat. Kaya kahit na matagal ko na itong nababasa at ipapangaral, mga kapatid, minsan ay nagagamit ko itong ipapangaral ko ito sa mga patay, mga kapatid. Pag mayroong funeral service. Dahil totoo po ang salita ng Panginoon. Ito po'y paalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Okay, none and no man dies to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. So whether we live therefore or die, we are the Lord's. Okay, so sa mabuhay tayo at sa mamatay, tayo po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, mga kapatid, humina daw yung boses ko. Humina ba yung boses ko o anong nangyari? Okay na? Kumusta? Humina daw yung boses ko eh. O baka humina yung ano dyan. Praise God. Kumusta mga kapatid? Ano ang Okay na? Okay na? Humina siya. So what's wrong? Mahina pa rin. Ba't ikaw lang ang mahina? Sa inyo lang may problema, Gab. Okay. Diyan ang ayusin nyo muna. Ariyan ang sa inyo. Okay naman daw sila. Okay, so ang Book of Romans, mga kapatid, Romans chapter 14 na ating teksto ay nagpapaalala sa atin. Ayan. Na hindi po tayo nabubuhay, sabi niya sa verse 7 at sa verse 8, sa sarili natin. Okay? At kahit na sa ating kamatayan, mga kapatid, dahil laharap din tayo sa Panginoon. Yun nga kaya nga ginagamit ko yun sa funeral service minsan. Because, mga kapatid, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Kaya, mga kapatid, talaga hindi tayo makakaiwas sa Panginoon. So, ngayon, siguro pwede pa, no? Pero, pagdating sa pagkakataon na yan, mga kapatid, wala na po pwedeng makatakas sa Panginoon Diyos. At yan po ay isang katotohanan na kailangan nating yakapin at
tanggapin na hindi po tayo nabubuhay sa sarili natin. Merong Diyos, amen, na dapat nating sandalan, mga kapatid. Okay? So, sa nakaraan nating pag-aaral, amen, ay review natin konti si Simon. Si Simon na isang zealot, mga kapatid. Okay? Makikita natin ang kakaibang kaisipan ng Panginoon. Dahil tayong mga tao, pagagawa tayo ng grupo, yung magkakabalahibo no? Para mas madaling manage, madali nang mag-communicate. Pero ang Panginoon, iba po At dapat tayong maging mapagpasalamat dahil tignan niyo yung mga pinili niyang mga lingkod niya, iba-ibang estado. Tulad yung si Simon Silot, mga kapatid na ating natalakay. Okay? Ando doon sa mga alagad yung mga pwede niyang makaaway Si Judas. Okay, na galit sa na naiisa ng kasi para silang mga aktivista rin itong mga zealots. Religious people na talagang hindi pwede, aggressive daw sila. Talagang nakikipaglaban sila sa gobyerno, mga kapatid. Si Mateo, nagtatrabaho sa gobyerno. So, makikita natin na kakaiba talaga ang Panginoon natin. At yun ay pagpapasalamatan naman natin sa Panginoon dahil tayo din, mga kapatid, may mga kriminal, may mga pulis, may mga pinag-aralan, may mga walang pinag-aralan, may mga mayaman, may mahirap. Ibig sabihin, sa Panginoon ay pwede tayong pagsamasamahin. At salamat sa Diyos dahil paano na lang kung isang estado lang tinitignan ng Panginoon, baka hindi tayo kasama. Okay, so nakita natin, mga kapatid, na kung paano ang pagtitiis nila, Simon Silot, nila Matthew, na manatili, sumandal sa Panginoon. Nandoon yung kalaban nila. Dahil alam nyo ang challenge, mga kapatid. Mararanasan nyo ito kapag kayo ay medyo tumagal na sa Panginoon. Pagbago ka pa kasi, naiintindihan ka pa Okay. Medyo natotolerate ka pa. Yan. Huwag niyo munang papatulan yan. Pagbaguan lang yan. Okay, hindi pa siya pwedeng tumanggap ng disciplinary action. Yan. So, ang masarap maglingkod sa Panginoon pag gusto mo yung nangyayari. Madaling maglingkod sa Panginoon pag gano'n. Okay, kahit sino pwedeng maglingkod. Pero, darating yung time, makinig kang maigi. Huwag mong kalimutan ito dahil darating ito sa buhay mo. Makinig ka. Darating yung time, susubukin ka ng Panginoon. Kaya sumandal tayo sa Panginoon ngayon pa lang. Okay, darating yung time, susubukin tayo ng Panginoon kung mananatili pa rin tayong maglingkod kahit pakiramdam natin, hindi natin gusto yung nangyayari. Dahil doon, malalaman ng Panginoon yung pag-ibig mo sa Kanya, yung determinasyon mo at totoong pananampalataya at tiwala mo sa Panginoon kung hindi mo gusto yung nakikita mo. Parang hindi ka pinapansin, parang hindi ka mahalaga. Mga kapatid, dahil dyan naman, nawawala yung pagsandal nila sa Diyos. Karamihan. Makinig kayo dahil masusubukan nyo ito. Dyan sila lumalaban, dyan sila lumalayo, dyan sila, mga kapatid, hindi nagsisimba na sa point na yan. Kaya nga, ngayon pa lang na okay pa lang, sanayin na natin, mga kapatid, na sumandal sa Panginoon upang pagsubukin tayo ng Panginoong Diyos on a case or a situation na tayo po ay parang hindi na-appreciate, parang hindi mahalaga, parang lahat na lang ng plano mo, sinasabi mo, walang kwenta, diyan susubukin ng Panginoon. Kung mananatili ka pa rin dependent sa Panginoon. Tignan niyo yung mga alagad. Amen. Iba't iba sila, pwede silang mag-away-away, magkagulo, pero tingnan niyo yung nangyari. Nanatili sila at nagkaroon ng church.
dumami ng dumami at ngayon ay tinutuloy po natin. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. So sa gabing ito, mga kapatid, okay, dito na tayo. November 29, dito sa Pilipinas. Okay. Ang tatalakayin natin ay ang buhay ni Apostol Pablo. Yung sumulat ng teksto natin. Okay. Siya yung ginamit ng Panginoon na magsulat. Karamihan, mga kapatid, sa New Testament ay sulat nitong taong ito. Okay, na tumutukoy sa church. Okay, so meron siyang gift ng administration din. Dahil yung takbo ng gawain. Kasi ang ebanghelyo, mga kapatid, makikita natin yan sa Matthew, Mark, Luke, John, and the Book of Acts. Meron dyan, mga kapatid. So doon na nagsimula yung service ng church din. Sa Book of Acts. Pag-aralan nyo ito. Ang Book of Acts, madaling maintindihan. Kasi history yan eh. Madaling maintindihan. So may mga part doon na malalim, pero mas marami doon, mas madaling maintindihan, Book of Acts. Okay, doon yung paglilingkod nila sa church. Kaya nga i-check mo yung church mo, kung ganoon din yung paglilingkod nila doon. Huwag mong i-check sa paligid mo, mga kapatid. Hindi natin makikita sa paligid natin ang tunay na church. Ang tunay na church makikita natin sa Book of Acts, mga kapatid. Okay? So, mga kapatid, pag tinanggap mong ebanghelyo, naglingkod ka, doon ka pumasok sa kaligtasan. Okay? Tinanggap mo yung plano ng salvation. Pero, pag ligtas ka na, ayan, tinanggap mo yung kaligtasan, pag nabautismuhan ka na, makinig ka, kailangan mong mabasa at alamin yung buhay ng isang mananampalataya. Minsan, yan yung hindi naintindihan ng mga tao eh. Pag tinanggap nila yung kaligtasan nila, lalo na pag nakatanggap sila ng Holy Ghost, kahit hindi puspos, natanggap lang nila, akala nila, kain na nila yung sarili nila. Hindi po ganon. Dahil sa Book of Ephesians, as well as the general epistle, yan yung pinakamarami. Okay, yan yung sulat para sa mga tumanggap ng kaligtasan kung paano mabuhay ang isang taong ligtas. Okay? Kaya kailangan yun yung aralin natin. Bilang tumanggap ng kaligtasan, amen, aralin natin kung ano ba, paano ba tayo sumunod, paano ba ang gagawin natin. Nandoon yun sa karamihan ay ang sumulat nun ay si Apostol Pablo, mga kapatid. Patungkol sa church. Kalain mo yan, mga kapatid. Ang dami niyang sinulat. At doon natin makikita, mga kapatid, ang direksyon natin bilang isang membro ng church. Ayan. So, bilang member ng church, tayo po'y tinuturoang sumandal sa Panginoon. Okay? So, yung buhay niya ang ating pag-uusapan. At ako po excited, mga kapatid, dahil ang ganda ng istorya niya. At sisimulan natin sa pagkakataon na ito. Pag-uusapan natin yung background niya muna, and then yung conversion niya. Okay? Background niya, and then yung conversion niya. Dahil may katuloy ito, mga kapatid, dahil mahaba-haba yung istorya ng buhay niya, napakaganda eh. Okay, hindi natin kaya ngayon tapusin. Okay, now mga kapatid, gusto kong ipakilala si Apostol Pablo sa inyo. Ito po siya, mga kapatid, ng pagpapakilala niya ayon sa kanyang sulat, mga kapatid, dito sa banal na kasulatan. Ang isa, mga kapatid, ay sa Book of Romans, chapter number 11, verse 1. Ang sabi dito, sa Romans 11, verse 1, I say then, hath God cast away His people? God forbid. Tapos sabi niya, mga kapatid, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. So, sa dugo ni Pablo, mga kapatid, Saul nung una. Saul, yung pangalan niya noon, tapos naging Pablo na eh. Okay. Pinangalanan siyang Pablo o Paul kasi maliit daw siya. Yan ang ibig sabihin ng Paul, little. Okay. So, ang pangalan niyang original ay Saul, mga kapatid.
So, siya pala, sa dugo niya, mga kapatid, ayan, kaya kausap niya itong mga member ng church, maybe doon sa Book of Romans na Hudyo, na siya din, sa dugo niya ay, nananalaytay ang dugo ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, hindi nila tatanggapin ang pagtuturo mo pag hindi ka Hudyo. Tandaan mo yan. Tandaan po natin yan. Ayaw nila, duduraan kayo nun. Saktan kayo nun. Makikita nyo dyan sa mga social media. Pag may mga nangangaral doon, magagalit sila, mga kapatid. Dahil sila lang yung tao na mayroong unang relasyon sa Diyos. Hindi natin mabubura yon, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Na hindi naman nila matanggap na dumating ang Panginoon pala para sa lahat na, hindi na lang para sa kanila. Okay, so pinapakilala ni Pablo yung background niya dito, mga kapatid. He is also from the seed of Abraham, mga kapatid. At mga kapatid, sa tribo ng mga Israelita ay nasa lineage siya from the tribe of Benjamin. So may ibubuga, mga kapatid. Sa dugo muna yun, sa lahi, sa physical muna. So sa physical niya ay mga kapatid, may lahi na siya talagang kakaiba. Grabe, Tayo, wala, mga kapatid, kami, siguro, Espanyol. Ayan, dahil sinakop tayo, Kaya, buti na lang hindi German, Kasi ang pangit, pag German, tapos pastor ka, pangit, German Shepherd, mga kapatid. Okay. So, sa lahi pa lang niya, I'm talking about the flesh. May ibubuga na siya. Dahil ang Hudyo, ang tingin niya sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, ay parang aso lang. Okay? Hindi nila kinakausap basta-basta yan. Okay? Kaya tayo naman, mahal tayo ng mga Hudyo, mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Dahil tinanggap natin sila noong sila ay pinipersecute, welcome na welcome sila sa Pilipinas. Kaya, love din tayo ng mga Hudyo, mga kapatid, malapit sa puso ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. So, yun yung una niyang background. Pag-usapan natin yung laman niya. And then, mga kapatid, tignan ninyo, ito yung nakakalula Grabe siya, mga kapatid. Sa Philippians chapter 3, basahin natin sa verse 4 to 6. Tingnan nyo, nakakalula dito ang kanyang pagkatao. Kaya sa pagyayabang at maipagyayabang, pasok na pasok si Pablo, mga kapatid, o si Saul, na meron talaga siyang maibubag. Una, may lahi siyang Hudyo, mga kapatid. Tandaan yan. Dito, pansinin ninyo, pakinggan natin. Philippians chapter 3, verse 4, sabi dito, though I might also have confidence in my flesh. Lalo na nga kanina, nung narinig natin na may lahi siyang Hudyo. So, kung meron man akong kumpiyansa at may pagmamalaki sa akin laman, sabi niya, if any other man thinks that he hath whereof he might trust in the flesh, sabi niya, kung merong sino mang magsasabi diyan na magmamalaki sa kanyang sarili, okay? Tiwala niya sa sarili niya, dahil, siyempre, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sabi niya, mga kapatid, I more, lalo na ako. Kilala niya yung sarili niya, mga kapatid. Kaya kung may pagmamalaki kayo sa laman, sabi niya sa church, mga kapatid, siguro mayroong mga nagyayabang doon Lalo na ngayon sa panahon natin, kasi karamihan ngayon, ang alam nila sa pastor mga bubo, yung mga yung mga no choice, kaya nagpastor na lang. Wala kayong magawa. Pag tinawag ako ng Panginoon na ganun, wala tayong magagawa, mga kapatid. Pero si Pablo, mga kapatid, siguro, sabi niya, hindi mo alam yung sinasabi mo kung merong may pagmamalaki dito bilang tao, ako yung meron, sabi niya. Tuloy natin, mga kapatid. Circumcised the 8th day as a Jew. Hudyo. Of
the stock of Israel, mga kapatid, na parang nabanggit natin kanina, of the tribe of Benjamin. A Hebrew to the Hebrews, Hudyo sa mga Hudyo. As touching the law, patungkol sa kautusan ng batas. He was a Pharisee. Napaka-stricto niyan, mga kapatid. So tingnan ninyo, sa dugo niya, may ibubuga siya. Mahal na mahal ng Diyos ang mga Hudyo. Sa kanyang relihiyon, mga kapatid, sa kanyang katayuan, sa kautusan ng Diyos, mga kapatid, Phariseo siya. Phariseo. Okay? Alam nila ang pasikot-sikot ng batas ng Panginoon. Okay? Kaya talagang meron siyang masasabi. Sabi, concerning zeal, persecuting the church. Kaya nga sa kanyang pagiging matatag sa paniniwala niya, mga kapatid, bilang Pariseo, bilang Hudyo, bilang nakapagpatupad ng batas ng Panginoon na mula pa sa lumang tipan, ang resulta nun, he is persecuting the church. Because ang church naman ay dumating sa panahon ng biyaya, not in the dispensation of law. Mga kapatid. Kaya nung dumating na yung church, I persecute the church, sabi niya. And then, look at this. Ito yung nakakalula, mga kapatid. Nakakalula ito. Tingnan niyo, ha? Touching the righteousness which is in the law, blameless. Grabe. Patungkol sa katuwiran, sabi niya. Sa paglilingkod sa batas, sabi niya. Akalain siya daw ay blameless. Siguro yung nagyayabang sa kanya sa Church of Philippians, siguro mananahimik na. Okay, mga kapatid. Kasi hindi tayo pwedeng magmalaki talaga. Okay, kaya nga, sa kanyang katayuan, ayan. So, nakita na natin yung background niya. Grabe, ano? Touching the righteousness which is of the law is blameless. Ang hirap nun. Ang hirap nun, mga kapatid. Grabe, walang dungis. Grabe, ano? Grabe yung pagkatao niya. Grabe yung estado niya, mga kapatid. Kaya nga, sabi niya, inamin niya, sa kanyang pagiging talagang zealous, masikap sa katuwiran ng batas bilang Pariseo. Okay? He understand the law. Tapos yung dugo pa niyang nananalaytay sa kanya ay lahi ni Abraham, lahi ni Jacob, mga kapatid, bilang isang Israelita. A Hebrew to the Hebrews, sabi niya, mga kapatid. Grabe, ano? At kilalang mga Pariseo, mga kapatid, sa kanilang pamumuhay patungkol sa batas. Yan naman ito. Yan yung nagtulak naman sa kanya. Dahil sa kanyang talagang, akalain mo yun, blameless ka. Grabe ka, no? Alam na alam mo yung pasikot-sikot ng batas ng Diyos. Grabe. Kaya nga noong dumating ang Panginoong Hesus at sa panahon ng mga alagad, siyempre na-encounter niya itong mga tao na ito, narinig niya yung mga pagtuturo na yan. Okay, hindi pa siya apostoliko, mga kapatid. He persecuted the church. Inamin din niya sa verse 6 kanina, sa Philippians chapter 3. Dahil batas talaga, ang alam niya, wala siyang alam yan, sa grasya, sa church, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sa kanyang katayuan, he became, mga kapatid, the persecutor of the church. Kaya itong part 1 na ating pag-aaralan ng buhay niya ay, mga kapatid, it's about his background and Saul as a persecutor and his conversion. Dahil, mga kapatid, gusto tayong i-challenge ng Panginoon ngayon. Gusto tayong i-challenge ng Panginoon ngayon. Baka kasi may mga nag-iisip dito na, ay, pastor, hindi na.
yung nanay ko, yung tatay ko, yung asawa ko, yung mga kapatid ko, hindi na natin sila kayang turuan, Pastor. Kasi talagang sila talagang na sila doon sa pananampalatayaan nila Makinig ka ngayong maigi. Si Apostol Pablo, mga kapatid, pagdating sa kautusan, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, grabe ang zeal na sobrang pagsusumikap niyang paglilingkod kay Jehovah God, mga kapatid, ay kaya niyang i-persecute ang church ni Jesus Christ dahil akala niya magkaiba ito Dahil akala niya hindi si Jesus Christ ang Panginoon. Okay? That's why sumandal lang tayo sa Panginoon at makita natin ang buhay ni Pablo na kung siya na kumakalaban sa church dahil sa kanyang paniniwala at meron siyang matibay na pananampalataya, hindi ito sikta ngayon. Ang pananampalataya niya ay yung pananampalataya sa lumang tipan na sinasamahan ng Diyos. Mga kapatid, ngunit, mga kapatid, makikita din natin ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay, kaya wag nating isara ang ating mga pintuan. Amen. Kung si Pablo ay kayang tawagin at kausapin ng Panginoon, amen, na minsan nang meron ng matibay na pananampalataya at paniniwala, nilabanan ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang gawain, ito siya ngayon, pinag-uusapan nating naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya magkaroon tayo ng pag-asa sa mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, na parang akala natin ay talagang hindi na sila mahihikayat, mga kapatid, sa apostolikong paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Okay? So dito, makikita natin kung gaano siya kasama sa church. Pero ito, mga kapatid, ngayon, kilala na natin siya, marami siyang sinulat para sa church. Okay? Inalaban niya yung church. Magsimula, mga kapatid, sa Book of Acts chapter 7. Diyan natin siya makikita, mga kapatid, as Saul bilang persecutor. Okay? And let me read, mga kapatid. In Acts chapter 7, mga kapatid, hanggang chapter 9, doon makikita natin yung buhay niya. Hanggang sa kung paano siya na-convert. Okay? Nagsimulang ang pag-persecute niya, mga kapatid, sa chapter 7. Dito ang buena mano niyang na-persecute sa church ay si Stephen, the evangelist, mga kapatid. Okay, tingnan natin. Because hindi niya tanggap yung pananampalataya nila, mga apostoliko. Hindi niya tanggap yung mga pananampalataya. Parang tayo, hindi rin tayo tanggap ng mga tao Apostoliko din tayo Okay, mga kapatid. Kaya, ganun din siya. Hindi niya tanggap Kaya kinakalaban niya. So, natural lang yon na hindi tayo tanggap ng iba, mga kapatid. Pero, wag nating isara doon ang pag-asa. Dahil dito ay naway mabuhayan tayo, mga kapatid. Tingnan ninyo kung anong ginawa niya. So, dito, mga kapatid, sa verse 55, okay? But he being full of the Holy Ghost, ang tinutukoy dito ay si Stephen. Looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. And said, Behold, I see the heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God. So, naalala ko to nung nagba-Bible study ako dun sa anak nung pastor ng Methodist. Nabaptize naman natin siya, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Sabi niya, si Jesus Christ daw ay anak lang. Okay. Ito, naalala ko lang, pwede ko bang isingit sa inyo? Para makilala nyo talaga si Jesus. Siya talagang Panginoong Diyos. Dahil dito, sabi niya, si Jesus daw ay nasa kanan ng Diyos. Ang isip kasi natin, pag narinig natin yung kanan na kamay, kaliwang kamay, yun yung alam natin. Pero ang right hand is a symbol of power and authority. Not literal. Ba't walang umupo sa kaliwa ng Panginoong Diyos? Puro mababasa nyo sa Bible, right hand of God. Bakit? That speaks of power, mga kapatid, and authority. Patuloy natin, mga kapatid. Dahil sabi ko sa kanya, ituloy mong basahin, kako. Kaya doon sa mga naniniwala na si Jesus ay pangalawang persona lang,
makinig kayong maigi mga kapatid. Tuloy natin. Tingnan ninyo And they cried out a loud voice and stooped their ears and ran upon him with one accord. Pinagkaisaan nila siya, tinakbuhan nung nakisabi niya, I saw the glory and the Son of Man standing in the right hand of God. Nakita ko si Jesucristo tayo sa kanan ng Diyos. Kaya nga ang Bible, hindi lahat literal, mga kapatid. Pag ginawa mong literal lahat ang Bible, naligaw ka na. So, kaya pag binasa ito nang walang gabay ng Espiritu, yung right hand ay akala kanan. Pero pansinin ninyo, ba't puro right hand ang ginagamit sa Bible? Ba't walang left hand? Isa lang bang kamay ng Diyos? So, may ibig sabihin kasi yun, mga kapatid. Tuloy natin para makita natin. And they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. So doon nagsimula, mga kapatid, lahat ng witness doon sa pagkamatay ni Stephen, mga kapatid, parang sinuko nila lahat kay Pablo na parang walang ang magsasabi sa patungkol sa bagay na ito. Takot sila kay Pablo, mga kapatid. Now, ituloy natin yung sinasabi ko kanina doon sa Bible study, doon sa anak ng Methodist, na pinipilit niya si Jesus ay second person or anak lang, mga kapatid. Pero bandang huli na liwanagan siya at binabtize ko siya kasama yung asawa niya at isang anak niya, mga kapatid. Dito sa dagat. Anak ng Methodist pastor yun, mga kapatid. Tuloy natin para meron tayong karagdagan. Okay, parang sidetrack tayo, mga kapatid. Okay, so sabi ko, ituloy mo nga basahin. Ako, binasa niya, mga kapatid. Okay, nung nakita daw ni Stephen, si Jesus Christ, nasa kanan ng Diyos. Okay, sabi ko, ituloy mong basahin. So, binasa niya, mga kapatid. Kaya huwag tayong gagawa ng doktrina sa isang bersikulo lang. Basahin natin ang buo. Kaya pag may nabasa kang isang bersikulo, ginawa mo ng doktrina, magkakagulo na. Hindi ganon. Kaya nga maraming relihiyon dahil doon Dapat, alamin mo yung buo. O dito, natin makikita kung sino talaga yung nakita ni Stephen, mga kapatid. O, tuloy natin, mga kapatid. Verse 59, para matapos na. And they stoned Stephen. Si Stephen yung nakakita. Hindi kung sino-sino sa atin ang nakakita. Siya. At nung nakita niya, ito yung sabi niya, mga kapatid. And they stoned Stephen calling upon God. Guhitan mo yung Bible mo. Si Stephen ay tumatawag sa Diyos. Kung nandoon yung Ama at nandoon si Jesus Christ, tingnan ninyo kung sino yung tinawag niya. Calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. It is an insult to the Father. If there is a Father there, and Jesus Christ is only in the right hand of God, why is it na hindi yung Father yung tawagin niya? Sabi niya sana, Ama at Anak. Ang nakita niyang Diyos, mga kapatid, ay iisa. Calling upon God. Tingnan ninyo kung paano tumawag sa Diyos. Tingnan ninyo yung mga naunang manampalataya. Saying, Lord Jesus, receive my spirit. When we call to God, we call to Jesus Christ, mga kapatid. Okay? Kaya doon, nalinawan siya, mga kapatid. At binabtize ko siya sa dagat sa pangalan ng Panginoon. Okay, tuloy na natin si si Paul. Okay? So, Diyos si Jesus Christ, mga kapatid, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, dito nagpasimula. Tingnan ninyo si Pablo, Balikan natin si Pablo. Lahi pa lang niya. Dugo niya. Matindi na, mga kapatid. Hudyo na. Hudyo pa. Kaalaman niya sa batas. Pamumuhay niya, mga kapatid, bilang isang Pariseo. Blameless.
Tapos nung kinalaban niya yung church, makinig kayo mga kapatid. Nung kinalaban niya yung church, hindi yung backslider yung napatay niya, Brother Gabi. Hindi yung pasulpot-sulpot lang sa church yung napatay niya. Ang napatay nila mga kapatid ay isang mangangaral, isang evangelist. Kaya, palagay ko lalong lumakas yung loob niya dahil that time nangangaral si Stephen Almost the whole chapter of Book of Acts, chapter 7, is Stephen preaching, mga kapatid. Majority ng chapter 7 ng Acts, pangangaral, majority, hindi ko sinasabing lahat, majority ay pangangaral ni Stephen. Kaya nung napatay nila yung mangangaral, mga kapatid, maybe they think, or they thought, possibly mga kapatid, na ay wala talaga sa kanila yung Diyos, ba't napatay natin sila? Kung kasama nila yung Diyos, hindi sana natin mapapatayan. Kaya lumakas lalo yung loob niya, mga kapatid. Kaya sa verse 8, mga kapatid, tignan niyo si Pablo, chapter 8, verse 1, and Saul was consenting unto his death. Karapat-dapat mamatay ang mga yan. Yun ang tingin nila. Yan yung normal na paningin ng ibang relihiyon sa mga ibang relihiyon. Pero tayo, huwag tayong makiaway, mga kapatid. May mga ibang relihiyon, ganyan Pag hindi ka nila ka-relihiyonan, lahat na ng sinabi mo mali. May mga taong ganun. Huwag tayong ganun, mga kapatid. Kung kaya natin silang kaibiganin natin sila. Awayin nila tayo, pero huwag tayong makiaway. Yan natin sila. Ganun si Pablo. Ganun siya. Ano kami? Hebrew kami. Old Testament. Judaism. Okay, Pariseo. Stricto sa batas. Yang mga nagtuturo ng kung ano-ano na yan ay wala. Mga mali na yan. Ganun ang tingin nila, mga kapatid. Akalain mo, patayin. Tayo, inaaway, minumura. Tayo. Pero siya, hindi mura, hindi away. Patayin! Grabe, Grabe, mga kapatid. And at that time, there was a great persecution against the church. Pumasok na yung great persecution sa church, which was at Jerusalem, sa sentro, pinaka-headquarters ng church, is at Jerusalem. Diyan nagpasimula ang church, mga kapatid. Amen. Kaya lalong lumalakas yung loob niya na, wala na talaga, hindi talaga sa Diyos tong mga religion nila na ito. Kasi nagugulo nila Okay, totoo kaya, mga kapatid? And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Ang naiwan lang sa Jerusalem, mga alagad. Nagtakbuhan lahat ng mga membro ng church, naiwan yung mga pastor nila doon. Okay. Verse 3, as for Saul, the person that we're talking about, the subject, mga kapatid, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Basta member ng church, mga kapatid, ginugulo niya, hinuhuli niya, at ipakulong niya. Grabe, Ganyan siya. Ganyan siya. And then, ituloy natin, mga kapatid. In Book of Acts chapter 9, verse 1 and 2, tingnan ninyo, palalim na ng palalim, mga kapatid. Gusto niyang ma-dissolve maybe itong religion na ito. Gusto niyang masira o matapos na itong pananampalatayang ito na dala-dala ng mga alagad na nangangaral ng Panginoong Jesucristo. Binabawalan sila noon, mga kapatid. Acts 9 verse 1, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. Kalain mo to, grabe naman to, naglilingkod sa Diyos. Papatayin niya yung mga grabe namang pananampalataya ito, mga kapatid, na hindi lang ipakulong, hindi naman kriminal. Ganyan ang persecution sa church.
Kaya nga, huwag nating i-expect na mamahalin tayo ng mga tao, tayong mga naglilingkod sa Panginoon. Ang tingin nila sa atin, kriminal. Tayo nga na walang bisyo, tayo pa yung parang ang sama-sama natin. Eh noon, mayroong kagawad noon na kinausap ko yung kagawad noon, nung doon pa tayo sa poblasyon noon. Sabi ko, kagawad ka ako, hindi po ako tambay dito. Hindi ako nagtuturo dito na kung paano magbisyo. Nandito ako sa lugar ninyo, nangangaral ako ng salita ng Panginoon. Tinuruan ko siya mga kapatid kasi iba yung trato sa atin eh. Sabi ko, ang mga tao nga dito nababago yung buhay nila eh, kako. Ay, ganun ba, pastor? Pasensya ka na. Ang tingin kasi ng sanglibutan, makinig ka, mga kapatid. Ang tingin ng sanglibutan sa atin ay parang kriminal. Hindi naman tayo nagsusugal. Hindi tayo umiinom. Pansinin niyo yan. Pero sila na masama, sila pa yung parang mabuti sa paningin nila. At tignan ninyo nga, grabe itong paniniwala ni Pablo, Grabe. Pagguhulihin sila, ginugulo sila, nagbabanta, at pumunta na sa high priest. Tignan ninyo kung anong ginawa. And desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of his ways, sino mang masalubong niya, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Babae man yan o lalaki, pag nasalubong niya yan, kumukuha siya ng lisensya, mga kapatid. Grabe, no? Grabe. Hindi naman siya inaway, hindi naman siya basta't member ng church. Pag nasalubong niya, mga kapatid, ibibihagi niya. Pagdating sa Jerusalem ay gagawin nilang captive. Okay? Yan ang buhay ni Pablo. Kaya nga, masama talaga pag yung sariling katuwiran. Pag sariling katuwiran kasi ang nararamdaman mo, ikaw yung tama, mali na yung mga tao. Pero pag katuwiran ng Diyos ang sumasa atin, hindi tayo kagaya nito. Tinan mo, hindi siya pinapatulan. There is no word among all his threatenings, havoc, persecution, threatening of deaths, mga kapatid. Kaso na yun eh. No, kaya wag mong sabihin na, atayin kita, bariling kita. Kaso na yun, pag sinabi mo yung gano'n. Mga kapatid, light threats, saka grave threats. Ang kaso mo doon. Sa lahat ng ginawa niya, pinapatay si Stephen, sa lahat ng ginawa niya, thank God, look at the church. Wala tayong narinig sa church na hakbang para gantihan siya, para gawan siya ng masama. Ganyan dapat tayo, mga kapatid. Amen. Wala tayong mababasa na pinagplanuhan ng mga alagad na siya ay hulihin at kausapin at ikulong para matigil na yun. Wala, mga kapatid. Dahil hindi natin trabahong maghiganti. Church, sumandal tayo sa Panginoon. Hindi mo trabahong maghiganti. Amen. Hindi natin trabaho yan. Dahil merong tatrabaho niyan. Noong naglalakad na si Pablo sa Damasco, mga kapatid. Amen. Ito na. Natuto siya. Okay? Minsan, pag hindi tayo makuha sa Bible study, kailangan mo itong mangyari kay Pablo, mga kapatid. Yung personal encounter sa Panginoon. Dahil ang totoong tao, hindi makapaglingkod yan sa Diyos pag hindi na-encounter ang Panginoong Hesukristo. Kaya pag ikaw hindi mo na-encounter ang Panginoon, upo ka dyan, pero hanggang ilang taon lang, hanggang ilang buwan lang. Pero pag na-encounter mo ang Panginoon, ganitong mangyayari sa'yo kay Pablo. Kahit ano pa yung pananampalataya mo, kahit ano pa man yung lahi mo, kahit gaano ka pa karunong sa batas, pag na-encounter mo ang Panginoon. Tinan mong buhang bibig ni Pablo sa Romans chapter 14, verse 7 to 8. Hindi tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi tayo namamatay sa sarili natin.
Sa mamatay tayo at sa mabuhay tayo, ipagmamayari ng Panginoon. Pero nung una, kinakalaban niya yung church ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Nung na-encounter niya ang Panginoon, makinig kayong maigi. Kaya wag nating maliitin ang church, mga kapatid. Wag niyo sabihin, kukunti lang kami dito sa Brunei. But when you are part of the Church of Jesus Christ, makinig ka ngayon, lakasan mo yung loob mo. Wag mong mamaliitin. Tingnan ninyo, That time, Saul knew who was the backup of the church. Doon niya nalaman nung he is on the way to Damascus para hulihin yung mga member ng church, mga kapatid. Sino man masalubong niya, makita niya, si Lord yung sumalubong sa kanya. Siguro pinapabayaan siya ng Panginoon sa mga ilang panahon. Naganap yung naganap. Pero mga kapatid, tandaan niyo ito, hindi pabayaan ng Panginoon ang church niya. Paul knew, amen, that Jesus Christ, our Lord, is our lover and protector of the church. Siya mismo nalaman niya, mga kapatid. Dahil biglang nagliwanag sa daan, sabi ng Bible, mga kapatid. Biglang lumiwanag. At di siya makakita sa liwanag. Kaya sabi ng Panginoon, Saul, Saul, why hast thou persecutest me? Pag narinig mo kasi ang boses ng Panginoon, mga kapatid, pag mayroon kang nagawang masama, matatakot ka eh. Pero pag narinig mo yung boses niya, bilang ngayong mananampalataya, ang sarap sa pakiramdam. Mga kapatid, ang sarap. Pag narinig mo yung boses ng Panginoon, encourage ka niya, ang sarap. Talagang tutulo yung luha mo eh. Pag narinig mo yung boses ng Panginoon. Kaya nga umiiyak tayo sa church eh. Di ba? Minsan di mo napipigilan, tumutulo yung luha mo. Kasi nga, ang sarap ng pakiramdam sa Panginoon, mga kapatid. Pero that time, hindi siya kinausap ng Panginoon to encourage, but to castigate or stop him. Mga kapatid. Why hast thou persecutest me? Sabi ni Paul, wala naman akong kinakalaban na Panginoon. Pero tingnan niyo si Lord, makinig ka. Ba't mo ako inuusig, sabi ng Panginoon? So kung sino mang uusig sa church, inuusig niya ang Panginoon. Okay, kaya huwag tayong makilaban. Hindi po tama yan. Okay? Huwag niyong kalabanin din kami sa church. Hindi. Si Jesus Christ po ang kalaban natin. Pag ginugulo natin ang church, si Jesus Christ ang kinakalaban natin. Dito naintindihan ni Pablo na hindi lang pala church ang kalaban niya. Si Jesus mismo. Ulitin ko, sabi niya, why hast thou persecutest me? Sabi ni Paul, mga kapatid, nabulag na siya sa liwanag eh. Sabi niya, who art thou, Lord? Ang ganda rin. Yun din, oneness of God din ito, mga kapatid. Oneness of God din. Katulad kanina si Stephen, no? Si Jesus Christ ay God. Ang Lord na kilala ni Saul dito ay hindi si Lord, Jesus. Ang kilala niyang Lord ay si Jehovah God, mga kapatid. Kaya sabi niya, lumiwanag eh. Sabi, who art thou, Lord? Sabi niya. He's talking about Jehovah God. Ang maganda, mga kapatid, sabi ng Bible, and the Lord said, Amen. And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. So ang pangalan talaga ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon na Jesucristo. At yan ang nagpo-protect sa church, mga kapatid. Ang church ay katawan ni Kristo. Pinag-aaralan natin yan sa Thursday natin, mga kapatid, study and grow. Tutuloy na naman natin sa Thursday. Okay, mga kapatid? Dito natin makikita, at dito nalaman ni Pablo na si Jesus pala, pag kinalaban mo yung church, siya yung kinakalaban mo. At doon niya nakilala na ang Panginoon pala ay si Jesus din. Okay? Kaya mga kapatid, tingnan ninyo dito na, mga kapatid, sinuko ni Pablo yung paniniwala niya na sinasabi niya, sa batas, blameless.
sa katuwiran, magiging pareseyo, mga kapatid. Kung may pagmamalaki kayo sa laman, ako lalo, sabi niya nga, di ba? Pero pag na-encounter mo ang totoong Panginoon, kailangan mo nang isuko. Amen. At sumandal tayo sa Kanya. So, sa Kanyang kagalingan, sa Kanyang lahi, sa Kanyang pagiging totoong mananampalataya kay Jehovah God, mga kapatid, as a Pharisee, naniniwala sa nag-iisang Diyos, mga kapatid, di mo sila makonbinsi na dalawang Panginoon eh. Iisa talaga. Ay nung na-meet niya ang totoong Panginoon, si Jesucristo, mga kapatid, doon na nagpasimula. Pagkatapos nung time na yon, mga kapatid, hindi na si Jehovah God yung hinahanap niya, hindi na siya bumalik bilang pariseyo, mga kapatid, hindi na siya kumakalaban sa church dahil naging kasama na siya ng church. Dahil naiintindihan niya na ito palang mga apostolikong ito ay hindi pala kung sino-sino lang ang nagtatag, kung hindi may Panginoon talaga na sumasama sa kanila na siyang Pangulo. Siya rin ang nagsulat, mga kapatid, sa Book of Ephesians, by the foundation of the prophets and the apostle, Jesus Christ being the chief cornerstone, sabi ni Pablo mismo. Nakilala niya yung head ng church. Because the church is the body, the head of the church is Jesus Christ. After that experience, mga kapatid, amen, kinalimutan na niya yung kanyang relihiyon na tinayuan niya sa mahabang panahon, at ito na siya. Amen. Basahin niyo sa Bible, siya na yung pinakamaraming nasulat sa New Testament concerning the epistles. Okay? Pauline epistle nga ang tawag dyan eh. Pauline epistle to the church of the Lord Jesus Christ. Kaya tinuturo niya nga sa Ephesians, one Lord, one faith, one baptism. Amen. Dahil kilala niya na yung one Lord. Kailangan meron lang one faith. Ngayon, napakagulo ngayon. Ang daming faith. Ang daming pananampalataya. And one baptism. Okay? Salamat sa Diyos. Saul managed to believe the Lord. Na hindi niya gusto nung una. Nagalit siya sa mga naglilingkod sa Panginoong Hesus nung una. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, siya palang tunay na Panginoon at Diyos. At ngayon, mga kapatid, isa siya sa ginamit ng Panginoon. Merong 12 apostles, pero siya ay isang apostoles din. Apostle to the Gentile. Si Apostle Paul. Mga kapatid. Kaya, huwag nating tayuan ng bagay sa buhay natin. Katulad niya. Ano man yung lahi mo, ano man yung paniniwala mo, pag na-encounter mo ang Panginoon, put them aside at tanggapin natin ang Panginoon Diyos. Amen. Kaya may pag-asa tayo lagi sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay. Kung nangyari kay Paul na pumapatay nga ng miyembro ng church. Hindi naman pumapatay siguro yung mga mahal nyo sa buhay ng kagaya natin, no? Galit lang sila. Galit lang sila. Totoo yun. Nababaduyan sila sa mga damit ninyong, mga losyang daw kayo, yung mga babae. Ang haba ng mga buhok ninyo, para kay mga aswang. Ang dami nilang sinasabi. Hayaan nyo na. At least, kung si Paul, mga kapatid, na pumapatay. Sa kapangyarihan ng Panginoon ay naging miyembro ng church at mga kapatid hanggang sa naglingkod sa Panginoon at hindi na bumitaw sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, at naging isang great apostle to the Gentiles, mga kapatid. At ngayon ay tinuturuan tayo. Makinig kayo sa kanya. Sabi niya, mga kapatid, Romans 14, sulat niya ito. None of us lives to himself, and no man dies to himself. For whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord.
So whether we live therefore or die, we are the Lord's. Siya yung nagtuturo sa atin. Yung Panginoon na ayaw niya noon, ngayon, ay tinuturo niya sa atin na siya yung tunay na Panginoon na dapat nating sandalan. Amen. Tutuloy natin yung buhay niya bilang mananampalataya naman. So, we talk about his background. Amen. At ang kanyang conversion. Yung kanyang being Saul as a persecutor. Umikot tayo sa buhay ni Pablo bilang Saul. So, next na session natin sa Tuesday, we will talk about Saul as Apostle Paul, mga kapatid. Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ililigtas ng Panginoon niya. Walang imposible sa Panginoon. Mga mahal natin sa buhay. Kung nangyari kay Paul, sabihin mo kay Lord, Lord, kung nangyari kay Paul, touch my parents, touch my brothers, touch my children, touch my family, touch my relatives, Lord. Let them know you, the one true living God. Amen. Because there's only one Lord, one faith, one baptism, sabi ni Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At siya po'y sumulat ng napakaraming pag-administer sa church ng Panginoong Jesucristo. Buksan natin ang puso natin sa Panginoong Jesus. Kilalanin natin siya. At patuloy tayong mag-aaral. Amen. Sa kanyang mga salita. God bless you, mga kapatid. Amen. Nawa ay nahamon tayo ng salita ng Panginoon. Manatili tayo sa church. Amen. Bilang church na hindi naghihigante. Church na pinoproteksyonan ng Panginoon. Church na nariyan ng Panginoon. Amen. Kaya napakagandang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ang backup natin ay hindi pulis, hindi mga army. Kundi ang backup natin ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos. Lalo na kung sasandal tayo sa Kanya, mga kapatid. At lalo ka pang sasandal sa Kanya kapag makikilala natin at malalaman natin ang Panginoon at ang kasulatan niya sa atin. Kaya patuloy tayong mag-aral, mga kapatid. God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, amang banal. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pag-aaral. Salamat sa gabay mo at pangunguna, Lord. All glory, honor, and praise belongs to you. Salamat sa mga alagad na ginamit mo sa mga buhay nila, O Diyos, at patotoo nila na aming pinag-uusapan. Tunay nga, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, Lord God, ay walang pwedeng manaig. E narito kami patuloy na sasandal sa iyo, O Diyos. Dahil nakita namin kung paano mo iningatan ang iyong gawain, kung gaano mo kamahal ang church, Panginoon, kung gaano mo proteksyonan. Kaya Lord, we want to stay with this church. We want to stay with the apostolic church of the Lord Jesus Christ, Lord. Gusto namin maging manatili, Lord. Hallelujah, hanggang sa pagbabalik mo. Dahil alam namin hindi mo kami pababayaan. Kaya, O Diyos, samahan mo po ang bawat isa. Patuloy mong kausapin ang iyong mga anak. Lord God, tulungan mo silang makilala kanila at makilala din nawa nila ikaw, Panginoon, ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord, I pray. Purihin ka, O Diyos, amang banal sa gabing ito. Tulungan mo po ang bawat isa na, Lord God, hindi lang kami maligtas at makilala ka at lumalim sa pagtuturo mo bagkos. Lord God, tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan, Lord, physically, materially, Lord, financially, Lord, lalo tigit ang spiritual na pangangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon. Lumago sa pananampalataya at spiritual, Lord. Help us, Father. Lord, ano man ang pangangailangan at kahilingan ng iyong mga anak, O Diyos na nakakakita ng lahat, dalangin ko po. Iunat mo pong iyong mapagpalang kamay. Ano man ang suliranin nila, ano man ang kalagayan nila, Lord. Dalangin ko pong iyong mapagpalang kamay na siyang hahawi sa anumang problema nila at karamdaman, Lord. Kalungkutan man, Panginoong Diyos.
Lord God, I pray, Lord, iunat mo po ang iyong kamay sa kanilang buhay. Dalangin ko rin ang iyong kamay, O Diyos na yan, siyang magbigay ng kaaliwan, Panginoon, sa may mga suliranin, Panginoong Diyos. Sa may mga nahihirapan, Lord. Ipakita mo po ang comfort mo sa kanila. Kagalingan, kalakasan. Tulungan mo po sila sa kanilang mga kahilingan. At O Diyos, Lord God, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami maging aming mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos, na makilala ka, Lord. Ganun din ang kapatid namin, Lord, Sister Marivic, ang kanyang pamilya, Panginoong Diyos, Lord. Alawin mo sila ng iyong Espiritu Santo. Tulungan mo sila sa kanilang pangangailangan. Lord God, sa kanilang pagdalamhati, Lord, ay nakikiisa kami. Dalangin namin ang kalooban mo, Lord. Ang kabutihan mo pa rin ang siyang maghari sa pamilya nila, Lord. Tulungan mo sila, Lord God, sa kanilang mga pangangailangan at Panginoong Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord Jesus Christ. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Pagpalain mong gawain, Lord, ay tinatag mo, Lord Jesus Christ, kung nasaan naroon po kami ngayon. At salamat, Lord, salamat. We belong to the Church of Jesus. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Thank you, Lord, for your power. Thank you for your words. Thank you for your Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa gabi ito. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. God bless you, mga kapatid. Mag-ingat po tayo, no? Para lalo tayong ingatan ng Panginoon. Amen. At pawala na yung pandemic, pero mag-ingat pa rin tayo. Para magkita-kita tayo, mga kapatid, sa mga gawain. Personally. Okay, God bless you, mga kapatid. Dalangin ko na i-bless tayo ng Panginoon at sumating lahat ng bendisyon ng Panginoon. God bless you, mga kapatid. All glory and praise to our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.